Awa ng Aswang. Ang kwentong mapapakinggan natin ay tungkol sa kung paano nga ba nanghahawa ang mga aswang. Pamilyar ba kayo sa ganito? Curious rin ba kayo kung paano nga ba nagiging aswang ang dating isang normal na tao? Pakinggan natin ang kwento ni Lolo Quentin. Yanggao. Hay po sa tropang Sitio Bangungot. Gusto ko po sana magbahagi ng kwento tungkol po sa lolo ko. Malayong kamag-anak po sa side ng tatay ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lolo Quentin. Taga Negros Occidental po ako at tawagin niyo lang po ako sa pangalang Bambam. Palagi po akong nakikinig sa mga kwento niyo. Pampaantok at pantanggal ng boring at stress. Ang istoryang ito ay kinwento po ng aking nanay noong ako'y nasa edad 15 pa lamang. Si Lolo Quentin ay tumandang nag-iisa sa buhay. Wala po siyang anak at nakikitira lang sa kanyang mga pamangkin. Noon daw ay may asawa ang lolo, pero di na po namin nakilala kasi noong time na nakakasama namin siya ay hiwalay na sa kanyang asawa. Sabi po ng nanay ko, nag-asawa po si lolo ng babaeng nakatira po sa malayong lugar. Nagpakasal daw po sila at minabuting manirahan sa isang malayong sityo ng aming bayan. Ang bahay po nila ay sa gitna ng palayan at pagsasaka ang kanyang trabaho. Bulubunduking lugar po at pagsasaka ang pangunahing kabuhayan doon. Namuhay po silang mag-asawa ng tahimik sa lugar na yun. Isang araw daw po ay nagpaalam ang kanyang asawa na uuwi muna sa kanilang lugar at dadalaw daw po sa magulang at mga kapatid. Pumayag naman daw po ang lolo ko, pero di siya sumama dahil marami siyang gagawin sa bukid lalo na sa palayan nila. Noong umalis daw po ang asawa ni lolo kinahapunan, biglang sumama ang pakiramdam ni Lolo Quentin. Inapoy daw siya ng lagnat at nanginginig ang katawan. Naglatag daw po ng higaan ang lolo sa gitna ng kanilang kubo. Humiga siya at nagkumot dahil po sa sama ng pakiramdam niya, ay nakatulog agad. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, ay nagising po siya sa kaluskos sa kanilang pintuang yari lang sa sako na parang kurtina ang style. Nang iminulat niya po ang kanyang mata, ay nakitang madilim na sa labas. Nagsindi daw po siya ng gasera at muling humiga. Walang ano-ano'y may pumasok na malaking aso sa loob ng kubo nila. Nagtaka daw po ang lolo ko at wala naman daw po silang aso. Pero dahil sa bigat ng pakiramdam niya ay tiningnan niya lang ang aso na nakaupo sa kanyang tabi at nakatitig lang sa kanya. Sa pag-aakalang ito ay ligaw na aso lamang, hinayaan niya itong samahan siya. Maya-maya raw ay tumayo ang aso at lumakad ng pabilog sa tinutulugan niya. Inikutan daw siya nito ng 7 beses, saka dinilaan sa tenga. Nakaramdam daw ng sobrang lamig na bagay ang lolo ko na pumasok sa kaloob-looban ng kanyang tenga pababa sa kanyang sikmura. Kinabukasan daw ay umayos na ang kanyang pakiramdam. Nang sumunod na araw nakaramdam ng kakaiba si Lolo Quentin.
Pagsapit daw po ng 6:00 ng hapon, bigla daw po siyang nakaramdam ng pangangati sa buong katawan. Kamot daw siya ng kamot at habang nangangamot ay may pilit daw lumalabas na tunog sa kanyang bibig mula sa kaloob-looban ng kanyang sikmura. Pagkatapos ay takbo-lakad daw ang ginagawa niya, hindi niya raw alam ang kanyang gagawin. Habang naglalakad daw siya, ay napahinto siya malapit sa bahay ng kumpare niya. Nakikita niya raw na kumakain ito kasama ang buong pamilya ng hapunan. Nakapwesto ang lamesa malapit sa bintana. Ang bintana nila ay tinutukuran pa ng kawayan. Tinawag niya raw ang kumpare niya at kinawayan pa ito. Pero buong pagtataka niya na hindi ito kumikibo, na parang hindi siya nakikita. Tumigil na lang daw ang lolo ko sa kanyang ginagawa at tumuloy sa paglalakad. Walang kapagurang paglalakad at pagtakbo ang ginawa niya hanggang sa namalayan niya na lang na nasa makura na siya ng kanyang kubo. Kinaumagahan, pumunta daw siya sa bahay ng kumpare para sabihin dito na nakita niya ito kagabi at kinawayan pa habang tinatawag. Pero laking pagtataka niya nang makitang ang bintana ng bahay nila ay mataas. Dahil bago ka makarating sa loob ng bahay, ay aakyat pa sa mataas na hagdan. Imbis na magkwento ang lolo ko sa kumpare niya, minabuti niya na lang na wag nang ituloy. Nangumusta na lang siya sa kumpare at umuwi. Pagdating ng lolo ko sa kubo niya ay nag-iisip daw siya kung bakit ganoon ang nangyari. Pero nagkibit balikat na lang at tumuloy na sa sakahan para magtrabaho. Nang sumunod na gabi, ganun na naman ang nangyari sa kanya. Lakad na naman siya ng lakad na parabang may hinahanap. Hanggang sa namalayan niya na lang daw na nasa itaas na siya ng bubong ng isang bahay. May maliit daw na butas ang bubong at gawa ito sa yero. Sumilip daw po ang lolo at nakita niya daw ang negosyanteng si Emon na nagbibilang ng pera. Doon niya nalaman na nasa tindahan siya nito. Kitang-kita niya raw na may mga papel na pera at maraming barya ito na binibilang. Pagkatapos daw pong magbilang, ay kinuha ni Emon ang mga papel at ibang barya at ipinasok sa bulsa. Pagkatapos ang mga natitirang barya daw po ay ibinalik nito sa lata na lagayan ng mga kita sa tindahan. Noong umalis na daw po si Emon, ay naisipan ng lolo na pumasok sa loob ng tindahan. At laking gulat niya raw nang maramdamang nakakapasok ang buong katawan niya sa maliit na butas na sinlaki ng pako. Nagtataka raw siya kung bakit ginagagawa niyang lumutang sa ere pababa sa loob ng tindahan. Nang nasa loob na, ay sinubukan niyang kuhanin ang mga natitirang barya sa lata. Inilagay daw po niya ito sa kanyang bulsa at nang akmang lulutang siya pabalik sa butas kung saan siya dumaan, ay di na po niya magawa. Sobrang bigat daw po ng katawan niya. Tinanggal niya raw sa bulsa ang mga barya at napapansin niya na nagagawa niyang lumutang at umakyat baba sa ere. Sinubukan niya daw pong kuhanin ulit ang mga barya at ganoon na naman ang nangyari. Di niya magawang iangat ang katawan, kaya lumabas na lang daw po siya sa tindahan at umalis.
Habang naglalakad daw po siya ay nakikita niyang di raw sumasayad sa lupa ang paa niya. Habang naglalakad siya, panay daw ang salita niya na hindi naman daw niya maintindihan. Hanggang sa kung saan-saan daw siya dinadala ng mga paa niya at bago raw magliwanag, ay nakakabalik daw po siya sa kubo niya. Isang araw daw po ay bumalik na ang asawa niya at ikinuwento daw ni Lolo ang mga nangyari sa kanya. Habang nagkukwento, walang pag-aalinlang ang pinagtapat ng asawa niya sa kanya ang pinakatago-tago nitong lihim. Inamin nito sa kanya na siya ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng iyon sa lolo ko. Biglang naisip ng lolo ko na ang asawa pala niya yung asong umikot-ikot at dumila sa tenga niya noong nagkasakit siya. Umalis daw po ang asawa ni Lolo at sinabihan siya na kung gusto at tanggap niya na mapabilang sa kanila, ay sumunod daw ito sa lugar nila. Nagalit daw po noon si Lolo at sinabi na bakit daw di muna siya tinanong kung gusto ba niya o hindi na mapabilang sa angkan nila. Ang sagot naman daw ng asawa niya sa ayaw at sa gusto daw niya ay wala na daw siyang magagawa at nayanggaw na daw siya nito. Lalo daw pong nagalit ang lolo ko at nung araw na yun ay nakipaghiwalay siya sa asawa. Nang makaalis na daw ang asawa niya ay pumunta naman daw po ang lolo ko sa pinakamagaling na manggagamot sa bayan namin noon. Doon niya po isiniwalat sa manggagamot ang lahat ng nangyayari sa kanya at ang sabi daw po ng manggagamot, mabuti daw at mas maaga ay nagpunta siya dahil kung tumagal pa daw ay baka ikamatay niya ito lalo't di tanggap ng katawan niya ang pagiging aswang. Noong ginamot daw si Lolo, ay may pinainom ang albularyo sa kanya at sumuka daw po siya ng sumuka ng napakaitim at sobrang bahong likido. Ilang araw daw po siyang nanghina. Sa awa daw po ng Diyos, ay gumaling po siya at bumalik sa normal. Itong mga pangyayari sa buhay ni Lolo Quintin ay siya rin po ang nagkwento sa pamilya namin. Ngayon po ay wala na si Lolo. Matagal na siyang pinagpahinga ng may likha. Ang ikalawang kwentong babasahin natin ngayon ay tungkol kay Mang Danny at sa misteryosang babae na lihim niyang iniibig. Hawa ng aswang. Ako po si Annabel at ang kwento ko po ay tungkol kay Mang Danny na matalik na kaibigan ng Lolo Tivor ko. 63 years old na po ang lolo noon at paulit-ulit niyang ikinikwento sa akin ang kwento ng matalik niyang kaibigan. Nang malaman ko ang inyong channel ay gusto ko na rin itong isalaysay dahil hindi talaga ako makapaniwala na totoong may aswang at nanghahawa nga sila. Ayon po sa lolo ko, may kinagigiliwan ang kaibigan niya na isang babae. Mahilig daw silang dumayo sa plaza tuwing may sayawan noon. At doon niya nakilala ang babae na pangalanan ko na lang na Esmeralda. Kakaiba raw po itong si Esmeralda kaya nabihag agad ang puso ni Mang Danny. Maganda raw talaga ito at pino kung kumilos. Tipid ngumiti. Pero kapag nakita raw ng ngumiti siya, ay lumalabas ang dimple nito
sa magkabilang pisngi na lalo nitong ikinagaganda. Bigla raw sumulpot sa sayawan si Esmeralda at agad itong nakita ni Mang Dani. Kinabig agad ni Mang Dani ang braso ng lolo ko para samahan siyang lapitan ang babae. Naiwanan nila sa isang sulok ang babaeng noon ay nobya ng lolo ko. Dahil daw sa kaba ay naging torpe bigla si Mang Dani at si lolo ang humarap sa babae. Tinanong raw ni lolo ang pangalan ng babae at kung saan ito nakatira. Ipinakilala raw ni lolo si Mang Dani sa babae. Bago raw sumagot ang babae, ay ngumiti ito sa kanila. At nang makita raw ni Mang Dani ang dimple nito, ay bigla na lang hinimatay si Mang Dani. First time daw na mangyari yun kay Mang Dani, ang sabi ng lolo ko. Sobrang pinagtawanan daw niya ang kaibigan dahil mula sa pagiging pilyo at chickmaster nito, ay natorpe bigla sa isang dayo. Nang magising daw si Mang Dani, agad nitong itinanong kung nasaan sila. Inakala raw nito na nasa bahay sila ng babae, pero nadismayan ang malaman na dinala siya ni lolo sa bahay nila. Pero bigla raw sumaya si lolo nang malaman na ibinigay ng babae ang pangalan at itinuro pa kung saan ito nakatira. Halos gusto na raw pumunta ni Mang Dani sa lugar nang malaman yun. Pero pinigilan ni lolo dahil noon ay nagsisipag-aral sila. Weekend daw po nang magpasya ang magkaibigan na puntahan ang baryo ng babae. Sa bungad pa lang ng baryo ay ipinagtatanong na raw nila kung saan nakatira si Esmeralda. Nagtataka raw sila kung bakit lahat ng mga tao sa lugar na yun ay ismid ang isinasagot sa kanila. Kaya huminto raw sila sa isang tindahan at nagmeryenda muna. Doon raw ay nakausap nila ang tindera. Seryoso nitong itinuro kung saan nakatira ang babae. Pagkatapos ay tinanong pa raw kung seryoso nilang pupuntahan ang nasabing lugar. Halos ipagmalaki naman daw ni Mang Dani na gusto niya talagang ligawan ang babae. Bago raw sila umalis, ay pinag-ingat pa sila ng tindera. Habang naglalakad daw sila, napansin nila na paliblib ng paliblib ang lugar. Nasa pinakadulong bahagi ng baryo ang lugar ng babae, pero nagulat sila na wala na palang mga bahay roon. Hanggang sa makita nila ang isang ilog na sinabi ni Esmeralda kay lolo na palatandaan daw na malapit na sila. Sa gilid ng ilog ay may malaking puno na nagbibigay lilim. Yun ang palatandaan na hindi nga sila naliligaw. Bago pa raw sila tumawid sa ilog, bigla raw may sumitsit sa kanila. Laking gulat raw nila na sa kabilang pampang ng ilog ay nakatayo na roon si Esmeralda. Nagtataka na raw ang lolo ko kung paanong napunta ang babae sa gawing yun, gayong alam niya na wala namang tao doon. Silang dalawa lang ni Mang Dani. Pero hindi ito napapansin ng kaibigan niya dahil in love daw. Parang natutulala at lumulutang ang utak kapag nakikita ang babae. Nakita rin daw ni lolo na seryoso ang itsura ng babae. Matalim din ang mga titig nito. Parang galit daw dahil nagpunta nga sila sa lugar na iyon. Ang ipinagtataka pa ni lolo, tumawid daw sa ilog ang babae na parang napakabilis. Iniisip daw ni lolo na mahirap tawirin ang ilog
dahil mababaw ito at maalon ang agos ng tubig. Pero tumawid daw ito na parang nasa lupa lang. Panay raw ang hatak ni Lolo sa damit ng kaibigan niya at inaaya na niyang bumalik na sila pero di siya pinapansin dahil lutang nga sa pag-ibig si Mang Dani. Galit daw na tinanong ni Esmeralda kung bakit tinutuon nila ang pagpunta sa lugar. Sinabi nito na delikado raw ang lugar nila dahil maraming mababangis na hayop. Mabuti raw at dumating siya dahil kung hindi raw at nakatawid sila ng ilog, ay tiyak na hindi na sila magiging ligtas. Pilit daw silang itinataboy ng babae pero ayaw umalis ni Mang Dani dahil gusto nito na formal na hingin ang kamay ng dalaga sa magulang. Lalo raw naggalit si Esmeralda at para daw mapapayag na umalis na sila ay nangako itong makikipagkita sa bayan sa palengke raw. Nang makipagkita raw si Mang Dani kay Esmeralda sa palengke, hindi nakasama ang lolo ko dahil isinama siya ng tatay niya sa bukid. Mag-isa raw na pumunta si Mang Dani sa lugar ng tagpuan. Kinagabihan raw, nagpunta si Mang Dani sa bahay ni na Lolo para makipagkwentuhan. Tuwang-tuwa raw na nagkwento ang kaibigan niya sa pagkikita nila. Dala pa raw ni Mang Dani ang nilupak na ibinigay ni Esmeralda sa kanya. Nangangalahati na raw ito dahil kinain na ni Mang Dani. Inaalok din daw nito na tikman ni Lolo dahil bidang-bida ng kaibigan na masarap daw ang pagkakaluto. Pero dahil masama raw ang kutob ni Lolo sa pagkain, hindi daw niya yun tinikman. Mula raw noon, hindi na nakikita ni Lolo si Mang Dani. Inakala niya na baka raw nagtanan na ito. Nainis pa raw si Lolo dahil iniwan na lang siya at hindi man lang nagpaalam. Hindi na rin daw pumapasok sa eskwela ang kaibigan niya. Kaya sa sobrang pagtataka niya at pag-aalala, pinuntahan daw niya ito sa bahay nila. Doon niya nalaman, ayon sa magulang ni Mang Dani, nagkasakit pala ito. Ilang araw na nagsusuka, nahihilo at nagtatae. Nang puntahan daw ni Lolo ang kaibigan niya sa kwarto, sobrang gulat daw niya. Hindi na raw niya ito makilala dahil sobrang pumayat na parang butot balat na lang. Lumaki ang mata at parang luluwa na. Nanginginig daw itong naglakad papunta sa sala at parang sa isang ihip lang ng hangin ay tutumba na. Tinanong raw ni Lolo kung bakit nagkaganon ang matalik niyang kaibigan. Ang sabi ng nanay nito ay baka raw nausog o napaglaruan ng engkanto. Sinusuob daw nila pero hindi naman gumagaling. Dinala pa raw sa doktor pero ang sabi lang ay pagtatae ang sakit. Pero ilang araw na raw hindi gumagaling sa gamot. Hindi rin daw makatulog si Mang Dani sa gabi. Init na init daw ang pakiramdam nito na para siyang nakasalang sa baga. Tinanong daw ni Lolo kung kailan pa nagsimula ang sakit nito. Nagulat daw si Lolo nang sabihing pagka-uwi raw niya galing sa bahay ng Lolo ko nung nagkwentuhan sila tungkol kay Esmeralda, sumama na raw ang kanyang pakiramdam. Akala raw ni Mang Dani na dahil yun sa nilupak, baka raw nasobrahan siya ng kain noon. Nang marinig yun, sinabi ni Lolo na dadalhin daw agad sa albularyo si Mang Dani dahil masama raw talaga ang kutob niya kay Esmeralda.
Noon lang din daw nalaman ng magulang ni Mang Danny ang tungkol kay Esmeralda dahil hindi pala sinasabi ni Mang Danny. Nang dalhin daw nila si Mang Danny sa albularyo, pagpasok pa lang daw ay umiling na ang albularyo. Tinanggihan na raw sila nito. Hindi na raw ito mapapagaling dahil ilang araw nang nilalaman ito ng sakit na hindi magagamot. Nang tanungin daw nila, ang sabi ng albularyo, hinahawahan daw si Danny ng pagiging aswang. Bihira lang daw ang nakakaligtas doon. Kapag daw nahiyang ang katawan, makakaligtas daw ang tao. Pero magiging aswang na raw ito. Kapag naman daw hindi hiyang, hindi raw kakapitan ng pagiging aswang pero mararatay sa sakit hanggang sa mamatay. Halos magmakaawa raw ang magulang ni Mang Danny na gamutin siya ng albularyo. Nanikluhod pa raw ang mga ito. Pero tumanggi lang ang albularyo dahil wala na raw siyang magagawa. Kung maaga lang daw na nadala, ay baka naipasuka pa niya ang ipinakain kay Mang Danny. Ang tanging magagawa na lang daw nila ay puntahan ang nagbigay ng sakit at ipabawi iyon. Yun daw ay kung aaminin ng mga ito na may lahi silang aswang at sila nga ang nagbigay ng sakit kay Mang Danny. Hindi raw nag-aksaya ng panahon ang pamilya ni Mang Danny. Kinabukasan daw ay naggayak sila para dalhin siya sa lugar ni na Esmeralda. Pero nang puntahan daw nila sa higaan si Mang Danny para tawagin na aalis na raw sila, ay nagulat sila na hindi na raw ito makatayo sa papag. Sobrang hinang-hina na raw ito. Pinagtulong-tulungan daw nila na buhatin ang katawan ni Mang Danny. Pero sobrang bigat daw nito. Hindi raw nila magawang buhatin mula sa papag. Suka lang daw ng suka si Mang Danny. Nilalabasan na rin daw siya ng kulay itim na likido na may kasamang dugo. Pinuntahan daw ng kalalakihan sa pamilya ni Mang Danny ang lugar ni Esmeralda. Kasama raw si Lolo dahil siya ang nagturo ng lugar. Pero nagtataka sila na walang nakatira sa lugar na yon. Nakatawid sila sa ilog at sa kabilang banda nun ay gubat lang. Puro puno at wala raw mga bahay doon. Nang ipagtanong daw nila sa mga taga-baryo, sinabi ng mga ito na dayo lang ang isang pamilya na tumira roon sa liblib at bigla na lang daw umalis. Hindi naman daw inusisa dahil wala naman daw nakikipagkaibigan sa mga yun dahil maiilap sa tao at ilag makipag-usap. Sobrang nanghina sila dahil lalo silang nawalan ng pag-asa. Sir Jupiter, ayon po sa lolo ko, namatay ang matalik niyang kaibigan dahil hindi kinaya ng katawan niya ang panghahawa sa kanya ng aswang. Madalas itong ikwento sa akin ni Lolo mula pa noong bata ako at hanggang sa huli niyang pagkwento sa akin ay naiiyak pa rin siya at naaawa sa sinapit ng matalik niyang kaibigan. Kaya naisipan ko po itong ikwento sa inyo. Tiyak pong matutuwa ang lolo ko at si Mang Danny na malamang ay kumakain ng nilupak sa heaven. Pero hindi na galing kay Esmeralda. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.
Sir Jun, kumusta po? Good morning at good evening sa mga avid fan ng kwentong takip silim na nakikinig ngayon saan mang sulok ng mundo. Bago ko po ibahagi ang aking karanasan tungkol sa mga kababalaghan, nais ko pong magpasalamat kapag napili po ang aking istorya. Nitong April 2023 ko lang po unang napakinggan ang channel ninyo sa Spotify habang naglalaba ako. Hindi ko alam kung papaanong nag-play yun bigla. Basta naging simula po ito na naging routine ko na makinig sa kwentong takip silim hanggang ngayon. Ang channel din po ninyo ang naging dahilan kung bakit nalaman kong marami palang mga tao sa mundo ang nakakaranas ng iba't ibang kababalaghan. Kagaya na lang ng mga pang-aaswang. Akala ko kasi dati, dito lang sa Visayas may aswang. At kasama po ako sa mga nakaharanas ng ganitong klaseng kilabot. Tawagin niyo na lang po akong Grace. 33 years old na po ako at nandito po ngayon sa Iloilo. Happy at may partner na rin sa buhay. Naalala ko po noong bata pa lang ako, only child po ako noon at nasa 6 or 7 years old nang makaranas ako ng pang-aaswang. Iniiwan lang po kasi ako sa guardian ko na siyang nag-aalaga sa akin. Gawa ng nasa abroad si Mama at namamasada naman ng jeep si Papa. Kumakayod po silang pareho para sa aming kinabukasan. Natutulog po kami ng tita ko noon. Nagising po ako bandang 12:00 ng hating gabi at nakarinig ako ng malakas na pagaspas katulad ng sa malaking ibon. Nagmumula po ito sa labas ng bahay. Dinig na dinig ko po ang pagaspas kasi kahoy lang po ang bahay ni tita sa isang squatters area. Hindi po ako makagalaw habang dinig na dinig ko ang tunog. Takot na po kasi ako talaga noon, lalo pat parang nasa bandang bubungan lang po namin siya lumilipad. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Sunod ko pong karanasan ay noong grade 1 po ako. Bakasyon na po noon at wala nang pasok. Iniwan ako ni Papa sa tito ko kasi wala na namang magbabantay sa akin. Nakababatang kapatid po ni Papa si Tito. Nang gabing yun, doon ako humiga sa tabi ng mga pinsan ko. Ating gabi at tulog na po sila pero gising pa ako. Dahil naririnig ko na naman ang pagaspas. Ganon pa rin po. Tunog pakpak ng malaking ibon. Napatanong na nga po ako sa sarili ko kung bakit ba ako sinusundan ng aswang o manananggal na yun. Ang ginawa ko noon, hindi na lang talaga ako gumalaw habang nakapikit, bagamat gising na gising ang utak ko. Hindi ko na rin po sinabi kay Papa ang mga naririnig ko kapag gabi, kahit pa masama na talaga ang kutob ko. Umuwi po kami ni Papa sa mismong bahay namin sa probinsya. Hindi ko akalaing hanggang doon pa naman. Sinusundan pa rin ako ng lumilipad kapag hating gabi. Nasa grade 2 na po ako noon, mga 1998. Magkasama na po kami ni Papa sa bahay. Bahay naming hindi pa tapos. Wala pang ang bubong sa bandang likod. Dalawa lang po kami sa bahay noon. Plus yung aso naming babae na si Cory. Kapag natutulog po kami ni Papa,
Nakabukas po ang ilaw namin. Takot kasi ako sa dilim at nerbiyosa rin po. Nakaharap sa bintana ang kama namin. Bintanang gawa lang sa kawayan. Pagkatapos may nakatabo na lumang kurtina at kumot. Nakakulambo rin po kami. Isang hating gabi po, habang natutulog kami, naririnig ko naman ang malakas na pagaspas sa loob ng bahay namin. Doon ito nanggagaling sa mismong harap ng bintana namin. Ramdam na ramdam ko nga po ang hampas ng kanyang mga pakpak na may dalang malakas na hangin. Kahit katabi ko lang po si Papa noon, hindi pa rin talaga ako gumagalaw. Takot na takot po kasi ako at baka kung anong mangyari sa amin. Wala akong ibang magawa kundi magdasal hanggang sa makatulog ulit. Kinaumagahan, sinabi ko na kay Papa ang mga naririnig ko tuwing gabi kapag matutulog na kami. Tinanong ko sa kanya kung bakit ba ako palaging sinusundan ng aswang. Doon po niya ikinuwento ang isang pangyayaring noon ko lang din nalaman. Ang sabi niya, noong sanggol pa lang daw pala ako at ilang buwang gulang pa lang, muntik daw akong makain ng aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Natanong ko pa si Papa kung totoo ba talaga ang sinasabi niya. Pero seryoso po talaga siyang nagsasalita, Sir June. At kabadong-kabado naman akong nakikinig. Ang sabi niya, natutulog daw po kaming tatlo noon sa loob ng kulambo. Nasa gitna po nila ako. Nagulat na lang daw si Papa nang magsumigaw si Mama. Pinapagising si Papa kasi may dila raw na nakabitin galing sa bubong. Bumababa ito at diretso papunta sa akin. Bahay kubo lang daw po kasi ang tirahan namin noon. Kaya madali lang nasalakay ng aswang. Nang mapasigaw si Mama, bigla raw pong gumalaw pabalik sa bubong ang malipis at mahabang dila. Doon na po bumangon si Papa at lumabas dala ang isang bolo. Sa labas, sumigaw si Papa at hinamon ang aswang na bumaba at harapin siya. Tinatanong ito ni Papa kung bakit gusto nitong kainin ako, kahit hindi naman namin ito inaano. Maya-maya lang din daw po, nawala na rin yung aswang at hindi nila nalaman kung saan na pumunta. Sir Joe, naisip kong yun nga siguro ang dahilan kung bakit sinusundan ako ng aswang kahit na malaki na ako. Siguro, namarkahan na ako nito at gusto nitong ituloy ang pagkain sa akin. Kaya naman mahigpit na bilin sa akin ni Papa na mag-ingat ako palagi. Nung araw ding yun ay nagtanim si Papa ng halaman na kung tawagin ay malunggal sa gilid ng bahay namin. Pangontra daw yon sa aswang. Naglalagay na rin po siya palagi ng supot na may asin at rosaryo sa ibabaw ng kulambo namin bilang proteksyon habang natutulog kami. Nung sumunod na hating gabi, narinig ko na naman uli ang pagaspas, Sir June. Ginising ko agad si Papa at sinabi kong andyan na naman ang lumilipad sa labas. Kaya dali-dali siyang bumangon at lumabas. Dinig kong nagtaho lang bigla ang mga aso at may malakas na ungol ng kung anong hayop. Napatanong ako sa sarili kung napano na si Papa. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kinabahan ako kasi baka kung ano na yung pinagmumula ng malakas na ungol. Tapos baka sinaktan ito ang Papa ko. Sa awa naman ng Diyos, maayos lang naman siyang bumalik sa kwarto namin.
Tinanong ko siya kung nakita ba niya ang aswang. Ang sabi niya wala naman daw. May malaking itim daw na aso lang na nakapasok sa may bakuran. Mukhang gusto lang daw lumapit sa aso naming babae. Sinabi ko na lang sa kanya na mabuti at ayos lang siya. Kahit alam kong baka itinatago lang niya sa akin ang totoo. Baka ayaw lang niya akong matakot din. Kaya sinabi niyang aso lang yon. Sir Jun, hindi ko na po uli narinig ang aswang o ang pagaspas ng lumilipad simula noon. Lumaki na lang ako at nakapag-graduate sa elementary. Wala na po talaga. Pero palagi pa rin paalala ni Papa na lagi akong magdala ng pangontra kahit saan ako magpunta. Kahit luya lang daw sa bulsa ko, sapat na. Hindi ko naman daw kasi kilala lahat ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko agad malalaman kung tao nga ba talaga sila o hindi. Sir Jun, sa ngayon, wala na po si Papa ko. He passed away noon pang 2006. Noong 4th year high school po ako. Kaya, Papa, gusto kong sabihin sa inyong alam kong nasa paraiso na kayo ngayon. Pero alam ko rin palagi lang kayong nakabantay sa amin ni Mama. Miss na po kita. Sir Jun, marami pa po akong kwento tungkol sa iba't ibang mga kababalaghang naranasan ko. Kagaya ng tungkol sa mga engkanto at iba pang nilalang. Pero hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa inyo at sa mga bumubuo ng kwentong takipsiling. God bless po. More power at mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Jun. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname kong Eva. Avid listener niyo po ako. Paborito ko po kasi ang mga horror stories. Mula nung elementary pa lang ako hanggang ngayon. Mula sa mga pocket books hanggang sa mga pelikulang mapa foreign o local films, horror po talaga ang gusto ko, Sir Jun. Tagabasilan po talaga ako, Sir Jun. Buntis po ako noon sa panganay kong anak. 7 months na po ang tiyan ko noon. Namatay po ang kaklase ng asawa ko kaya pumunta siya sa kabilang munisipyo ng Basilan. Di nga lang ako pinasama ng nanay ko kasi bawal daw ang mga buntis sa lamay. Sa halip, pinasama na lang nila ako sa kanilang bukirin sa abong-abong. Napaliligiran po ng naglalaki ang mga pulo ang munting tahanan nila. Pagkatapos, may malapit na sapa. Babanggitin ko na lang ding Friday the 13th nga po pala ang araw na yon. Naisipan namin ng aking sister-in-law na si Raquel na maligo muna sa sapa habang nagluluto ang biyenan kong babae ng tanghalian. Wala pong katao-tao sa sapa maliban sa amin ni Raquel. Pero makalipas ang ilang minuto ng aming paliligo, napansin naming may iba pa palang naroroon. Hindi namin siya agad napansin kasi naroroon siya sa likod ng isang malaking batong. Isang matandang babae na kuba ang nakita namin, Sir Jun, ay sinasabing isa raw balbal na aswang. Yun ang naririnig naming usap-usapan sa baryo namin. Bagamat aminado naman akong hindi ko pa talaga sigurado kung totoo ba ang usap-usapan. Pero sadyang kakaiba kasi ang kilos ng matanda nang makaharap namin.
Kinikilabutan din po ako kasi titig na titig po siya sa akin. Lalo na sa maambok kong tiyan na bakat sa suot kong kamisetang puti. Bumubulong-bulong pa po sa sarili ang matanda habang ngumingisi. Kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Pareho na po kasi kaming takot na talaga. Nagmamadali kaming nag-ayos ng mga dalahin namin, tsaka walang lingon-lingon na umuwi. Sir Jun, takang-taka kami ni Raquel kasi naroroon pa naman sa sapa ang matanda nang maglakad kami papaalis. Pero nang lumingon kami, nakasunod na po siya sa amin. Nagkunwari kaming hindi takot, tsaka sabay nagkukwentuhan. Habang magkahawak kamay kami, binulungan ko si Raquel. Sinabihan ko siyang huminto muna kami para paunahin ang matanda. Ang kaso, kapag humihinto kami, humihinto rin siya sa aming likuran. At naglalakad siya kapag naglakad na naman kami. Kaya naman noong tanaw na namin ang bahay kubo namin, at saka kami kumaripas ng takbo. Hirap na hirap pa nga po akong tumakbo kasi nga malaki na ang tiyan ko. Kailangan ko pang bilisan para makalayo na kami sa matanda. Pero kailangan kong mag-ingat din at baka madapa ako. Hindi po namin sinabi sa biyenan kong babae ang nangyari. Baka po kasi pagalitan ako dahil tumakbo ako. Kinagabihan naman, hindi ako makatulog, Sir June. Pabiling-biling lang ako sa banig. Tapos napakakati ng tiyan ko sa may bandang pusod. Nung hindi ko na matiis ang kati, ginising ko na ang mga biyenan ko. Sinabi ko sa kanilang napakakati talaga ng tiyan ko at hindi ko na matiis. Kinuha ng biyenan kong lalaki ang lampara at kanyang sinindihan. Sinabi din niya sa kanyang asawa na pahira ng menthol rub ang tiyan ko. Pero nang tingnan ng biyenan kong babae ang tiyan ko, napamura siya dahil ang tiyan ko ay may guhit na pabilog. Sa may labas ng pusod ko, may napakapulang malaking bilog. Doon na kami napilitan ni Raquel na ikwento ang nangyari sa amin sa sapa. Binanggit naming nakasabay naming maligo ang matandang babaeng kuba. Ayon sa biyenan ko, bihirang-bihira lang daw kung bumaba sa sityo ang nasabing matanda, Sir June. Sabi niya, may kubo raw ito sa ibabaw ng bundok at doon lang ito namamalaki. May anak lang daw siyang nakatira sa baryo, kaya bumababa siya ng bundok para bisitahin ito. At minalas daw kami ni Raquel dahil nga nakasabay naming maligo ang isang balbal. Sabi pa niya, tuwing ikapitong Biyernes lang naman daw kasi ito naliligo sa may sapa. Kinaumagahan, tinignan po uli ng biyenan kong babae ang tiyan ko. Pero mas lalo lang kaming natakot. Kasi sa loob po ng pusod ko, ay may nakita kaming mga sinulid. 3 mga abakang sinulid na nakabaon talaga. Kaya umalis po agad kami noon at dumiretso sa bahay ng mga magulang ko. Kami ng biyenan kong babae at si Raquel. Agad naming ikinuwento sa mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari. At nakita rin nila ang nakatanim na mga abakang sinulid sa pusod ko. Una po noon, dinala ako ng nanay ko sa klinik ng kumare niyang midwife na si Ma'am Beng. Pinahiga ako at nilagyan ng ointment. Makalipas po ang mga 10 minuto,
Sinabi ni Ma'am Beng na sigurado raw nalalambot yung kung anumang nakabaon sa pusod ko dahil sa inilagay niyang pamahid. Kumuha siya ng forceps at dahan-dahan niyang hinila ang isa sa mga sinulid. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, Sir Jun, napasigaw po ako dahil sa sobrang sakit. Napatigil si Ma'am Beng at sinabi niya sa nanay ko na dalhin na ako sa isang albularyo. Hindi raw po kasi simpleng sinulid na abaka ang nakatanim sa pusod ko. 2 albularyo po ang tumingin sa akin, pero walang nangyari. Hindi po kasi nila matanggal ang mga sinulid na nasa pusod ko. Hanggang sa may nakapagsabi sa nanay ko na sadyain namin si Manong Demet na nasa kabilang baryo. Isa po pala itong bantog na albularyo sa kanilang lugar. Hinawakan ako ng matandang albularyo sa ulo at saka nag-orasyon. Kumuha siya ng insenso at tinawas ako. Paulit-ulit siyang bumubulong ng mga salitang sa palagay ko ay Latin. Nang matapos, sinabi niyang inaaswang daw ako. Sinabihan niya akong mag-ingat kasi ang itinanim niya sa akin ay magsisilbing butas para madali niyang masipsip o makain ng sanggol sa sinapupulan ko. Iyak po ako ng iyak sa narinig ko, Sir Jun. Kahit nga po ang asawa ko, takot na takot ding mawala ang aming anak. Dagdag pa ni Manong Demet, ang aswang daw ay dadalaw mamayang gabi sa aming bahay. Magaan yung manok daw ito na kung tawagin ay kakak. Malamang daw po kasi na alam na ng aswang na nagpagamot kami sa isang albularyo. Kaya galit na ito at gusto nang sumalakay. Sir Jun, tinuruan po kami ng albularyo sa mga dapat naming gawin para itaboy ang aswang. Una raw po ay kailangan kong magsuot ng pula o itim na panloob. Maglagay din ng asin sa mga bintana at pintuan. Tapos magsiga ng apoy gamit ang mga tuyong bao ng niyog. Lagyan ng insenso ang apoy. Sunod naman po, maghasa din daw ng bagong hasang bolo sa tabi ko at isang walang lamang bala sa bulsa ko. Higit sa lahat, pahira ng buong tiyan ko ng lana o langis ng niyog na may orasyon. Sabi rin ng albularyo, kapag nalagpasan namin ang gabi ng pagdalaw ng kakak, ay hinding-hindi na ito babalik. At pagkalipas daw ng 3 araw, kusa raw matatanggal ang mga sinulid na abaka mula sa pusod ko. Mahigpit niyang bilin na kailangang sunugin namin agad ang mga sinulid kapag natanggal. Sir Jun, ginawa po namin ang lahat ng mga ibinilin ng albularyo. 6:00 po ng gabi nang magsara na kami ng bahay ng asawa ko. Pagsapit naman po ng 10:00, totoo ngang dumating po ang kakak. Naririnig naming mag-asawang nagtatatakbo ito sa paligid ng bahay namin. Paikot-ikot. Naging alerto ang asawa ko at hinawakan niya ang napakatalas na bagong hasang bolo. Inaalala naman namin pareho ang bili ng albularyo na wag lalabas ng bahay kapag andyan ang kakak. Napakatalas po kasi ng mga kuko nito. Kasing haba at kasing talim ng mga labaha. Kaya siguradong patay kaagad ang sinumang taong aatakihin ito. Sir Jun, napakaingay po ng kakak. Pero maski isang bahay sa paligid namin ay walang nagbukas ng pinto dahil sa takot.
pinagkakalmot ng kakakang pintuan ng bahay namin. Nariyan pangat lumipad sa ibabaw ng bubong. Talagang gusto kaming pasukin. Ramdam naming galit na galit talaga ito. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tumahimik na po ang buong paligid. Hudyat na wala na ang nilalang. Kinaumagahan, pinuntahan kami ng mga kapitbahay at nakita nila ang mga bakas ng matatalim na mga kuko ng kakak sa aming pinto. Pagkalipas naman po ng 3 araw mula noong gamutin ako ni Manong Demet, natanggal nga po ang 3 abakang sinulid na nakatanim sa pusod ko. At dahil doon, maayos ko pong naisilang ang panganay ko. Sir Jun, sana po'y nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong karanasan tungkol sa balbal. Marami pa po akong ibang karanasan sa mga aswang na yan, pero sa susunod ko naman ikukwento. Maraming salamat po. More power at God bless.